Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga kachi! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating episode, second day ng ating lecture sa ating about dandelions dito po sa G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Yun po, kahapon po nag-lecture na po tayo ng a little brief description po ng dandelions. So, nasabi natin kung ano klase yung dandelion. Ito po ay parang weeds po. Kumbaga ito po ay kinakat lang po sa mga bakuran. Kaya po ito ay mabilis tumubo. Pero po ito po ay very nutritious at marami pong benefits ang makukuha po sa dandelion. Okay, so ang dandelion po ay itself, ang tanim, binubuo po ito ng leaves, roots, flowers, ay maraming benepisyo sa ating katawan para po sa pag-promote ng liver health and fight inflammation. And sinabi natin kahapon. At syempre, isa sa mga benefit nito is very highly nutritious po. Highly nutritious po ang dandelion. Number 2 po, it contains potent antioxidants. So, di ba? Grabe talaga ang ano. And of course, potent antioxidants. Number 3, dito na po tayo sa number 3, mga masters. It help fight inflammation. Yun, ang dandelion, it helps fight inflammation. So, ito po yung itsura ng mga dandelion na leaves. Ito po, oh. Yan. Ito po ay isa sa mga favorite na herb ng na dahon ng ating G. Alam niya po yan kasi paborito po ng G natin yan. Ang dandelion. O, di ba? Isang kain lang yan po ng G natin. Sabi ko na ba sa inyo, di ba? So, dandelion may reduce inflammation. Okay, so thanks to the compounds such as the polyphenols, inflammation is a natural response of our body, okay, sa ating katawan. In response, syempre, natural response po yan ng ating immune system when it comes to injury or infection. Okay, grabe talaga yan ang inflammation para po ay hindi po dali-dali tayo ma-infection. So, however, long-term inflammation may permanently damage body tissues and DNA. So, hindi pwedeng tumagal po ang inflammation. Kaya kailangan mawala po yung inflammation. Okay? Kasi pag namaga po siya ng long-term, ay magkakaroon po ito ng damage po sa ating mga tissues, sa DNA mismo ng ating katawan. Some test tube studies note significantly reduced markers of inflammation in cells. Okay? Basta sa treated with compounds extracts from dandelion. Ayun, may ginamit po silang mga dandelion extracts at meron po silang nakitang significant changes po sa mga namamaga sa inflammation markers po, mga masters. Alam mo, paborito po ni G natin yung dandelion. Dandelion lang po ito, wala na po akong binibigay na iba. Dandelion lang po yan. Binibigay natin kay G. Okay? Paborito talaga ng G natin ito. Isa sa mga favorite niya na kinakain, dandelion. One study in rats determined that a tincture made from dandelion reduced oxidative stress and had cardioprotective effects. So, meron po silang tincture, yung parang ang tinctures parang oil, compound niyan na ginamit sa dandelion at nakatulong po ito sa kanyang heart cardioprotective effect. Still, human research is needed. Siyempre, natural lang yan. So, sinasabi po balagi nila na kailangan talagang maraming gagawin pang studies. In summary, limited animal and test tube research suggests that dandelions have anti-inflammatory properties
though human studies are lacking. Yun ang sinasabi ng palagi nila. Number 4, proceed sa number 4 po mga masters, may aid in blood sugar management. May aid in blood sugar management. Okay, tamo, dami pa kinakain ng ni Jean natin yung dandelion. Paborito talaga ni Jean natin ito. Okay, so chicoric and chlorogenic acid are two bioactive compounds in dandelion that may help decrease blood sugar levels. Nakakatulong po ito ang chicoric, hindi ko alam kung paano i-pronounce ito, and chlorogenic acids. Okay, para po makakatulong po para umaba po yung ating blood sugar levels, ating dugo. Okay, so test tube and animal studies have shown that these compounds, ito po yung chicoric and chlorogenic acids, may improve the secretion of insulin. So ito po ay nakakatulong po para mag-secrete ng insulin, which is very important enzyme or very important chemical, para po ay nakakatulong na i-convert po ang sugar into energy, which is ginagawa po ng ating pancreas. Alright? So alam natin na insulin po ay hormone that regulates the blood sugar levels and the absorption of glucose or sugar in the muscles. Yun po, hindi na pa, yan na po na natin. Ayun. So yun po, nakita niyo po parang anim po na dahon ng dandelion po ang naubos ng Jean natin. At paborito talaga ni Jean natin yung dandelion. Busog na po yan. Basta busog na po si Jean, hindi na yung kakain. Siyempre, ilalagay na po natin ito sa kanyang bowl. Siyempre, excess na po yan. Kakainin naman yung mamaya ng Jean natin. Alright, so yun po, nakakatulong po ito sa pag-secrete ng insulin ng ating dandelion. Kaya po sa kanilang dalawang chemicals, di ba? So, and this process improves insulin sensitivity and reduces blood sugar levels. Nakakatulong po yan ng ating dandelion. Okay, so chicoric and chlorogenic acid may also limit the digestion of starchy, high-carb foods, which may further contribute to dandelion's ability to lower blood sugar levels. Galing, no? Galing talaga. Although these results are encouraging, more research is needed in humans. Yun pa rin yung gagawin nila. Summary. Dandelions contain bioactive compounds that may have shown to reduce blood sugar levels in animal and test tube studies. However, human research is still needed. Still, yun na pa na talaga ang kanilang mga, para syempre, yung tao palagi ay pupunta sa doktor, magkukonsulta, pero hindi nila, lahat po ng mga natural stuff ay parang binibigyan po nila ng barrier. Nilalagyan nila po ng ng mga tao na kailangan talaga na syempre ang gusto nilang i-promote is mga gamot, 'di ba? Mga gamot-gamot. Yan. All right, number 5, may reduce cholesterol and triglyceride levels. Ayun, makakatulong din sa cholesterol at triglycerides, mga masters. Some compounds in dandelions may decrease triglycerides and cholesterol levels, which are the key risk factors for heart disease. So, sino pa sa inyo dito yung matataas yung cholesterol at triglycerides? Yan po, ang dandelion po ay makakatulong talaga. Meron siya mga compounds, meron siya mga ingredients dito sa mismo. Ito yung dandelion, makakatulong po siya para po mapa-lower ang cholesterol and triglycerides. Some of the polyphenols in dandelions, such as the flavonoids and hydroxycinamic acid derivatives, is flavonoids and hydroxycinamic acid, okay, derivatives
may have cholesterol and triglyceride lowering properties. Okay. Other review noted that dandelions may have cardioprotective effects, including lowering cholesterol levels. Nakakatulong din ito para sa ating heart para babain po ang risk ng heart problems. So, di ba? Galing. So, effects including lowering cholesterol levels. Ayun, maganda talaga. However, ayan, research pa rin ang kailangan natin dito. Summary, some animal studies indicate that dandelion reduces cholesterol and triglyceride levels, but research in humans are still needed. Yan po. So, hanggang dito lang muna tayo sa number 5. At bukas, meron naman tayong continuation ng ating lectures about dandelions. So, yan po. Na-discuss na po natin yung ating kahapon, ang ating first 3, which is, syempre, very nutritious po, highly nutritious, contains potent antioxidants, and of course helps fight inflammation, and may aid in blood sugar management, and may reduce cholesterol and triglyceride levels. Yun po ang benefits, ang few benefits na makukuha natin sa dandelions. Alright mga masters and mga G, ako po ay ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyo dahil po sa kakatapos nating Premier Marathon kahapon sa Bahay Kulitan. Ako po ang nag-host from 11 to 4 p.m. Philippine time, at ako po ay merong mga bagong kaibigan at umakyat, at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga umakyat at kumanta, at syempre sa mga nag-premier, hindi lang po sa aking slot, kundi po sa ating tatlong mga magagaling na mga host, Yams OFW Vlogs, RMTV21, and Bams 2.0. Maraming salamat sa lahat ng Bahay Kulitan, at sa lahat po na bumubuo ng ating team, sa lahat po mga sisters team. Maraming salamat. God is great. Yahoo!